Magandang gabi sa inyong lahat dyan mga kababayan. Ang pag-uusapan natin ngayon ang tungkol po sa mga insidente na nangyayari sa mga kabataan ngayon sa loob ng paaralan. Tulad ng pamamaril, pananaksak na kadalasang nangyayari ngayon sa loob ng paaralan. Ang goal po ng ating vlog ngayon mga kababayan ay kung paano intindihin, bakit nangyayari, paano maiiwasan, at paano tayo makatulong. Paano tayo makatulong sa mga kabataan ngayon. Ang unang pag-uusapan natin mga kababayan, kung bakit nga ba nauubos ang pag-asa ng kabataan. Alam niyo mga kababayan, nung isang linggo, mayroong lumabas na balita na mayroong isang teenager na nananaksak. At nung isang buwan naman, mayroong isang batang namamaril sa loob ng paaralan. Tanungin natin ang ating sarili mga kababayan. Kailan nga ba huling bisis na naramdaman nating safe yung mga anak, kapatid, o mga pamangkin natin doon sa labas? Hindi ko to vlog para manakot po. Gusto ko lang na pag-usapan natin kung bakit nangyayari ito at ano ang magagawa natin. Kasi kung hindi tayo mag-uusap ngayon, sino pa? Ano nga ba ang mga nangyayari sa mga kabataan ngayon? Hindi ko ibibigay ang mga detalye ng mga insidente kasi ayaw kong gawing content ang sakit ng dinanas ng pamilya nila. Pero ang pattern, pare-pareho. Una, ang galit ng mga kabataan ay walang outlet. Maraming kabataan ngayon ang puno ng galit, ngunit walang mapagsasabihan. Social media, punuan ng bash. Bahay, walang makausap. Pangalawa, access sa violence. Ang dali na makakuha ng kutsilyo, baril, o makapanood ng mga video doon sa social media. Mga videong nagpapakita ng mga karahasan o kaya yung mga violenteng video. Dahil doon, nagiging normal na lamang sa kanilang mga otak. Pangatlo, mental health. Ang depression, anxiety, at saka bullying. Yan po ay hindi madalas pinag-uusapan dito sa Pilipinas. Kung mayroon mang ganong mga sitwasyon, kadalasan po ang masasabi ng karamihan ay magpakatatag ka lang. Iyon lamang ang maipapayo nila sa iyo. Hindi ko sinasabing excuse to, mali pa rin ang mali. Pero kung hindi natin maiintindihan yung ugat, mauulit at mauulit lang rin. Ang tanong, bakit napunta sa pananaksak o pamamaril? Base sa mga psychologist at saka sa mga interview na napanood ko mula sa nakakulong na mga minor, ay una, walang naririnig. Na ang ibig sabihin, pag ang bata ay sumigaw, pinapagalitan. Pag umiyak naman, sinasabing mahina. So natuto silang manahimik hanggang sumabog. Number 2, validation sa maling lugar. Katulad ng sagang, sa barkada, sa comment section. Doon sila nakakaramdam na importante ako. Number 3, hindi na sila sensitibo. Alam niyo kung bakit? Dahil sa murang edad pa lang ng kabataan ngayon ay makaka-access na sila sa social media. Makakakita sila ng barilan o patayan sa games o kaya doon sa mga reels sa social media. Kaya nawawalan na sila ng takot. Hindi lahat ng may problema gagawa nito. Pero lahat ng gumawa nito may pinagdaanan na hindi natin nakita. At tungkol sa mga bagay na nabanggit natin, ano nga ba ang magagawa natin? Hindi natin mababago overnight. Pero may 3 bagay na kaya nating simulan ngayon. Una, sa bahay. Maging safe space. Hindi yung, ano nangyari sa iyo anak? Kundi yung, kumusta ka na? Ang pag-uusap ninyo na kahit 15 minutes lang na walang cellphone, kundi makinig ka lang. Pangalawa, sa school at community. Report plus support. Pag may nambuli sa anak mo, sa kapatid mo o kaya sa iyong pamangkin, huwag mong ididma. Pag may mga batang magsabi sa iyo na wala na siyang pag-asa, huwag tawanan. Kundi i-refer sa guidance counselor. Tulad dito sa Davao, may NCMH crisis hotline. Pangatlo, para sa sarili natin.
Huwag na huwag mag-share ng violent content. Yung video ng away, huwag i-share. Yung meme about patayan, huwag na huwag niyong i-like. Kasi habang pinapanood natin ito, nako-convince yung utak at puso natin na okay lang ito. Kaya ngayon mga kababayan, natatakot ako. Natatakot ako para sa aking anak, natatakot ako para sa aking mga pamangkin, at natatakot din ako para sa mga kabataan ngayon. Pero mas natatakot ako kung tatahimik lang tayo. Para sa mga kabataan na nanonood ngayon, alam kong pagod ka. Alam kong minsan feeling mo na walang nakakaintindi sa iyo. Pero hindi yan totoo. May tao na nagmamalasakit sa iyo. Pumunta ka sa iyong kaibigan o kaya sa inyong simbahan o maging sa guidance o hotline. Humingi ka ng tulong ay hindi iyon kahinaan. Ang paghingi ng tulong ay hindi iyon kahinaan, kundi yun ay tapang. Para sa mga magulang, ate at kuya, hindi pa huli ang lahat. Kumustahin mo ang anak mo, kumustahin mo yung kapatid mo, o kumustahin mo ang apo mo. Iyakan mo kung kailangan, pero kausapin mo. Doon nila makikita ang pag-asa. Ang pag-asa ay nasa kumustahang totoo, nasa isang teacher na hindi sumuko, nasa isang barkada na pumigil bago lumala. Hindi natin mapipigil lahat ng masama, pero kaya nating magtanim ng isa pang dahilan para pumili ng buhay yung isang kabataan. Kung may naisip ka habang pinapanood ito, komenta sa ibaba, walang judgment dito. Kung may kilala ka na nangangailangan ng tulong, pwede mo itong tawagan. NCMH hotline o PNP 911. Kung nakatulong man sa iyo ang vlog na ito, share mo sa isang magulang o kaya sa isang teacher. Ito ang Unyo Team Vlog. At dito sa channel na ito, pag-uusapan natin ang mga bagay na mahirap pag-usapan para gumaan. Ingat kayo palagi mga kababayan. See you next time.